So, nagbabalik na naman si Cropinas. Ako nga po pala si Zoila. So, for today's video po is about Croatian words and phrases na sana po makatulong sa ating mga kababayan na bago lang dumating dito sa Croatia. Kasi po last Monday, galing po ako sa Philippine Consulate natin sa Zagreb, which is the capital of Croatia. Ang dami ko pong nakitang Pilipino na natuwa po ako kasi before, nung dumating po ako dito 8 years ago, napakadalang po ng mga Pilipino na nagtatrabaho dito. Usually, mga Pilipino nandito na nakilala ko is mga may pamilya kaya sila nandito. So, natuwa po ako kasi parang nakita ko yung sarili ko before na nagtatrabaho ko sa ibang bansa para makatulong sa mga pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay sa Pilipinas. So, para sa inyo po to at sana po may matutunan kayo. Okay, let's get started. Unang-una po sa lahat, gustong-gusto po ng mga Croatia na binabati po sila as showing respect. Halimbawa po, sa work nyo or kahit saan po, sa Duchan store, Dobar dan, it means good day, or Dobra večer. Sa workplace nyo po, halimbawa may nagtanong po sa inyo, kako si, it means how are you? Kako si, how are you? So, you can answer them back, ja sam dobro. It means, ja sam means I am, dobro means good. So, I am good. Well, if you're not good, you can tell them, nisam dobro. Nisam means I am not. Dobro, it means good. I am not good. And if they ask you, zašto? Zašto means why. So, dito na po pumapasok yung mga words na merong pangbabae at panglalaki. So, there's a woman's word and men's word to use for adjectives. For example, you can say them why you're not good is, Yasam umuran or yasam umurna. Umuran is for the male and umurna is for the female. Like for example, you want to say, I am hungry. If you're a man, yasam gladan. If you're a female, you can say yasam gladna. Another example, if you're happy, you can tell them yasam sretan or yasam sretna. If you're a man, you will say yasam sretan. If you're a female, you will say yasam sretna. And punta naman po tayo sa, halimbawa, mamimili po kayo sa Duchan. Duchan means shop or store. So, usually, ang una nyo pong itatanong, how much? How much in Croatian is koliko košta. Koliko usually means how many. Cost is košta. Lagay na in cashier, they might ask you, gotovina ili kartice. Gotovina means cash. Kartice, it means you want to pay with card. Gotovina ili kartice. Cash or card. So if you want to pay cash and they ask you, imate sitno, it means they're asking for smaller bills. Imate, do you have? Sitno, like little bills. And if you want to pay with your card, usually they will ask you for your PIN. So you might hear, PIN mo limbas. PIN, please. So, ayan po yung mga, ilan sa mga simpleng bagay po na sigurado po akong makakatulong sa inyo, sa inyong pang-araw-araw na buhay dito sa Croatia. Sana po may natutunan po kayo sa video na ito at please comment down below po yung mga natutunan nyo today na hindi nyo pa narinig before. At sana po i-share nyo din po sa ibang kababayan natin na bago pa lang dito. Wala po tayong sweldo dito sa YouTube kasi konting-konti pa lang po yung followers natin. Ginawa ko lang po talaga to para po makatulong sa mga kababayan natin. Kasi galing din po ako dyan, ang hirap po makipag-communicate kasi hindi po lahat nakakapag-English, lalo na yung mga older generations. Pero yung iba po nakakapag-English sila. Pero maganda po talaga matuto tayo ng mga Croatian language kasi matutuwa din po sila pag narinig nila kayo na nagsasalita ng language nila. Ma-amaze po sila sa inyo. And you will gain their respect kasi hindi po talaga madali matutunan yung language nila. Yun lang po. Sana po may natutunan kayo. I will try my best po makapag-upload ng another video about Croatian language. Kasi po, I'm a busy housewife with 2 kids. So, yun lang po. Maraming salamat po sa panonood nyo.
Bye-bye!